ang bersyon ng King Kong noong 2005 ay isa sa pinaka-pisikal at pinaka-primal na interpretasyon ng karakter na nakita natin. Nilalang mula Skull Islands, malupit sa kadena ng pagkain. Mabilis at mabagsik siya, bawat peklat ay kwento ng mga halimaw na kanyang tinalo. Ngunit ang tanong, hanggang saan dadalhin ang kanyang kakayahan kapag lumabas siya sa sariling pelikula? Kaya kayang mabuhay si Peter Jackson's Kong sa mundong puno ng dambuhalang Titan, super species na halimaw at nilalang mula Hollow Earth na nilikhang manlipol ng madaanan? Susuriin natin ngayon ang kanyang kakayahan, limitasyon at mga banta na maaaring magtulak o magpabagsak sa kanya. Titingnan natin kung paano siya maikukumpara sa pinakamapanganib na halimaw sa pelikula gamit ang kanyang lakas, talino at instinct sa laban. Ilalagay natin si Kong mismo sa Skull Island ng Monsterverse, isang pamilyar pero kakaibang lugar para kay Haring Kong na may katulad na luntiang kagubatan. Pero sa loob nito ay may mga halimaw na hindi niya kilala, handang hamunin si Kong para sa lahat ng meron siya. Mabubuhay kaya si Haring Kong sa Monster vs. Skull Island? Alamin. Ako si Alistair, ang host ng Dangerville. Bago natin panoorin ang malaking unggoy, huwag kalimutang mag-subscribe. Tinutukoy ko ang 68 sa inyo na hindi pa nagsusubscribe dahil alam ni Godzilla kung hindi pa kayo nagsusubscribe at gutom siya. Si Haring Kong ay may taas na 25 talampakan at pinakakamukha ng isang uri ng silverback gorilla na espesyal na sanay sa pangangaso sa kanyang sariling lugar sa Skull Island. Nakatira siya sa isang tropikal na isla sa kanluran ng Sumatra, pero hindi ito yung tipikal na maliwanag at maaraw na isla na iniisip mo. Isang madilim at binabagyong sinaunang ekosistema na may init at halumigmig na nagpapalago ng masukal na gubat, magulong ugat at matatayog na bangin. Laging binabayo ng masungit na panahon ang isla. Palaging maulap at tahanan ng mababangis na mandaragit na yumabong sa pag-iisa. Meron kang mga B-Rex na naglalabanan ng malapitan, higanting mga insekto at nakakatakot na mga arthropod na namumuhay sa mga kuweba at hukay, mga raptor na nangangaso ng sama-sama at malalaking herbivore na nagkakagulo sa masisikip na bangin. Lahat ng nilalang sa isla ay umunlad para sa mababagsik at malalapitang labanan kung saan mas mahalaga ang panlilinlang at pagiging agresibo kaysa sa laki. Latian, bangin at makakapal na kagubatan ng ulan ang bumabalot sa isla, nagbibigay dito ng basa, masikip at gothic na atmosfera. Ang Monsterverse Skull Island ay mas bukas, kasing laki ng mga Titan at nananatiling tropical. Ang heograpiya ay ginawa para sa dambuhalang nilalang, malalawak na lambak, kapatagan, ilog at mga rehiyong hinubog ng Titan. Matindi ang panahon pero mas buhay at mas masigla ang ekosistema. Dahil sa mga dambuhalang mandaragit gaya ng skull crawlers, mother longlegs at Titan-sized na panganib mula sa Hollow Earth, ang isla ay para talaga sa malalaking nilalang. Ang paglalagay kay Kong sa isla ay nangangahulugang hindi na siya ang nangunguna sa food chain at dapat niyang baguhin agad ang estilo ng pangangaso. Walang kakaibang kakayahan si Kong, wala siyang beast glove, atomic breath o balat na hindi tinatablan ng bala. Matalino, malakas at tuso lang siya, pero isa rin siyang hayop na umaasa sa pagbabasa ng kanyang kapaligiran. Alam niya kung saan nangangaso ang B-Rex, kabisado ang mga daan sa bangin at nauunawaan ang isla. Ilagay mo siya sa isang kakaibang ekosistema at siguradong may matututuhan pa siya. Mahihirapan siya sa makakapal na kagubatan ng kawayan. Mag-iingat siya sa mga bukas na parang kung saan gumagala ang mga skullcrawler. Hindi niya makikilala ang mga karaniwang palatandaan ng mga lagusan ng amberpide sa ilalim ng kanyang mga paa o ang uri ng mga makamandag na mandaragit na bumabagsak mula sa mga puno. Mabilis matututuhan ni Kong na sa bersyong ito ng Skull Island, mahalaga ang tamang timing ng pag-atake at pagtatago kaysa lakas bago siya maamoy ng mas malaki pang nilalang. Mga bagay tulad ng nakamamatay na ina, ang long legs, kahit matangkad at may lason, ay hindi problema kay Kong dahil madali niyang mababali ang maninipis nitong paa gamit ang lakas niya. Pero ang mga nilalang tulad ng spore mantis ay hindi magiging banta sa kanya at aatras mula sa anumang engkwentro sa malaking unggoy. Unti-unting natuklasan ni Kong ang bago niyang pwesto sa food chain. Pero may iba pang mas mapanganib na mga nilalang na nagkukubli sa paligid. Habang gumagalaw sa kagubatan ng Skull Island sa Monsterverse, sinusundan ni Kong ang isang mandaragit na umaasa siyang magiging susunod niyang pagkain. Iba ang tunog at amoy ng kagubatan dito kaysa sa kanyang tahanan. Nakikilala niya ang palatandaan ng mga ngaso, yapakan ng dahon, bakas ng kuko at bahagyang amoy ng nilalang na parang reptilya. Nang sa wakas ay makita niya ang nilalang.
Sandali siyang natigilan, hindi sigurado kung ano nga ba talaga ang tinitingnan niya. Isang matangkad, maputla at butot balat na nilalang na walang paa sa likod, gumagalaw na parang ahas at mabilis. Hindi tulad ng mga dinosaur na alam niya. Nang umatake ang Skullcrawler, agad naging magulo ang laban. Mabilis siyang nilamon nito, hinila sa lupa at kinagat mula sa iba't ibang direksyon. Naharapan si Kong, nag-adjust at lumaban gamit ang lakas at instinct hanggang mapatumba at mapatay ang nilalang. Hindi siya ganap na natuwa sa panalo niya. Habang tumitingin sa lambak, napansin niyang may iba pang Skullcrawler. Magkakaiba ang laki at may isa pang mas malaki kaysa sa kanya. Buti na lang hindi nila narinig ang labanan. Habang sinusuri niya ang nilalang, napansin niyang ito ay batang Skullcrawler pa lang, hindi pa lumaki at dahan-dahang nagsimulang umatras si Kong. Marami pa silang naroroon at ang ilan sa kanila ay lumalaki ng mas malaki pa kaysa sa kanya. Aral ito kay Kong. Sa isla ng bungo, hindi na siya ang tuktok ng food chain. Sisiguraduhin ni Kong na iiwasan ang engkwentro sa malalaking Skullcrawler tulad ni Ramarak. Wala talaga siyang laban. Pero nangingibabaw pa rin si Kong sa malaking bahagi ng bagong ekosistemang ito. Ang Skua Buffalo ay magiging pangunahing pagkain ni Kong dahil nagbibigay ito ng kinakailangang protina para mapanatili ang laki ng kanyang katawan. Pero kailangan niyang mag-ingat sa bawat hakbang niya dahil marami sa mga nilalang sa isla ay talagang makamandag. Halimbawa, ang snare hunter ants na kahit isang kagat ay di sapat para mapatigil siya, pero kapag marami, mapapabagsak siya. Bawat kagat ay nag-i-inject ng lason na parang sinusunog ang kalamnan, nilalabo ang pandama at pinapabagal ang reflexes sa paraang di pa niya naranasan. May lason ang mga nilalang na ito para pabagsakin ang mas malalaking hayop, kaya kailangan niyang pagplanuhan ang kanyang daraanan. Hindi na siya padalos-dalos sumabak sa panganib gaya ng sa pelikula niya noong 2005. Pero sa isla ng bungo, ang mga mandaragit ay hindi lang sa lupa, umaatake rin mula sa itaas. Ang mga psychovulture ang namamayani sa langit, may siyam na talampakang pakpak at masamang ugali ng pagdroga gamit ang lasong butete ng isla. Pagpasok ng kemikal sa katawan nila, nawawalan sila ng kontrol at inaatake kahit anong gumagalaw, kahit malalaking nilalang na di nila kayang kainin. Sa madaling salita, mga baliw na lumilipad. Nagkaroon sila ng thermal vision. Kaya nilang makita ang mga mainit ang dugo na target mula sa himpapawid sa gabi. Para kay Jackson Kong, ang makaiwas sa kanila ay nangangahulugan ng pagtatago ng kanyang init sa katawan sa pamamagitan ng paglubog sa putik o tubig sa latyan. Full Arnold, sanay si Kong gumamit ng paligid para mabuhay, istilong predator. Lahat ng makakatulong sa kanyang magtago o magkakalamangan ay agad niyang natutunan. Sa kabutihang palad, ang makapal na gubat na titirhan niya ay magiging maganda niyang taguan. Napipigil nito ang mga linya ng pag-atake at pinapahirap para sa mga baliw na ito sa ere na makagawa ng maayos na pagsisid papunta sa kanya. Pero may isa pang naninirahan sa isla ng bungo, isa na kamukha niya, si Kong, na may taas na higit 300 talampakan. Ano kaya ang iisipin niya tungkol sa kakaibang itsura ng bagong primate na ito? Makikita kaya niya ito bilang banta o baka maging kaibigan pa niya? Mas mataas ang empatiya at talino ni Monsterverse Kong kaysa karamihan ng Titan. Makikilala niya ang maliit na Kong bilang kakaiba pero hindi mapanganib, kaya hindi niya ito aatakihin. Sa totoo lang, hindi niya ito papansinin maliban na lang kung may matinding dahilan para maghaharap na bihira namang mangyari. Masasabi mo ring may konting habag si Monsterverse Kong sa O5 na version. Ang makita niya ang isa pang primate na nagsisikap mabuhay sa gitna ng kaguluhan ay magpapaalala sa kanya ng sarili niyang pakikibaka na mabuhay bilang nag-iisang miyembro ng kanyang uri sa isla. Baka magustuhan pa niya ang kasama niya. At kapag nakita niyang pumapatay ito ng mga dayuhang hayop, maisip niyang, uy, mahilig ka rin palang pumatay ng Skullcrawlers. Ayos yan, tuloy mo lang. O5 gagamitin ito ni Kong kahit ayaw niya at mananatili siyang malapit sa teritoryo ni Monsterverse Kong. Sa pinakamataas na tuktok ng isla, may mga bahagi ng Skull Island na iniiwasan ng mga mandaragit at Skullcrawlers sa likas nilang instinct. Maaaring dumating sila sa sangandaan. Pagdating sa mga IWI sa mundo niya, walang tunay na ugnayan si Kong sa tao, maliban sa seremonyal na sakripisyong nakikita mula sa kabila ng bangin. Pero ang mga IWI ay hindi sumisigaw o nagpapanik. Ang mga tribo na kagaya ng nakasanayan niya, tahimik, kalmado, at malalim ang koneksyon sa mismong isla.
Para kay Kong, nakakalito ang kawalan nila ng takot. Noong una, nagmamasid siya sa kanila ng may pagdududa. Inaasahan ang panganib, ngunit ang mga iwid ay hindi umaatake, naghahamon o gumagawa ng di inaasahang kilos. Kalaunan, makikilala niya na hindi sila banta. Parang mga maliliit na nilalang sa gubat na binabaliwala niya sa isla ng bungo, maaaring mapansin niya rin sila balang araw. Tulad ni Kong sa Monsterverse, bahagi siya ng tanawin. Walang masamang intensyon, may paggalang, at dapat protektahan. Sila talaga ang unang nilalang sa isla. Lalo siyang kampante dahil alam niyang pareho silang mga nakaligtas, hindi kalaban sa food chain. At mabuti na rin iyon, dahil kung susubukan niyang salakayin ang Monsterverse, mabilis siyang gagawing dugo ang mantsa ni Kong sa ilalim ng kanyang paa. Paano si Godzilla? Ituturing ba niyang banta ang bagong Kong at pupuntahan niya ito sa isla? Sa totoo lang, hindi niya siya mapapansin kahit kailan. Nakikialam lang siya sa mga gumugulo sa kaayusan o nagbabanta sa katatagan. Ang maliit na grupong unggoy sa mga batang Skullcrawler ay tumutulong sa balanse. Kaya hindi na kailangang lumangoy ni Godzilla papuntang Skull Island para tugunan ang anomalya na ito. Na nagbabalik sa atin sa unang tanong, mabubuhay kaya si Haring Kong 2005 sa Monsterverse Skull Island? Ang sagot ay oo. Pero magkakaroon siya ng ibang papel sa isla. Hindi niya madodomina ang rehiyon, hindi niya hahamunin ang mga pangunahing mandaragit, at hindi niya susubukang maging pinakamataas na Titan. Katulad ng matangkad niyang kamag-anak, iniiwasan niya ang adult Skullcrawler, nanginginain ng batang Skullcrawler para sa pagkain at teritoryo, at namamalagi sa matarik at masukal na lugar bilang taguan. Mabilis niyang natutunan ang ekosistema, alin ang nakakalason at dapat iwasan, at lagi siyang malapit sa Monsterverse. Malaking tulong sa teritoryo ni Kong ang may Alpha Titan, at mahalagang alam mo ang limitasyon mo at kung kailan di sulit lumaban. Mabilis na naging isang survivor si Kong na namumuhay sa pagitan ng mga puwang ng isang ekosistemang puno ng mga higante. Sa totoo lang, kaya rin parang totoo ang kanyang pagkaligtas. Hindi lahat sa isla ng bungo kailangang maging pinakamalaki o pinakamalakas. May ilan na nabubuhay dahil matalino sila, mabilis mag-adapt, at pumipili lang ng laban na kaya nilang panalunan. Maaaring matamaan siya, minsan ay napapasobra ang kanyang ginagawa, pero sa huli, isa pa rin siyang hari na nilikha para magtagal. Sa paglalakbay niya, pwede pa siyang makatagpo ng kakampi. Agad na makikilala ng EIWI ang kanyang diwa, at baka mas maintindihan pa siya kaysa sa sarili niyang pagkaintindi. Si Monsterverse Kong ang tagapagtanggol ng rehiyong ito. Isang pinunong nagpapanatili ng balanse, katulad ni Godzilla Jackson's Kong, ngunit si Kong ay may kakaibang katangian. Isang nag-iisang lagalag, isang mandirigma at isang nakaligtas. Ngunit sa paglipas ng panahon, marahil siya rin ay magiging isang tagapagtanggol. Mas palakaibigan, mas maraming kakampi na nagtatagal sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang mga hangganan, pagpili ng kanyang mga laban at paghawak sa maliliit na bahagi ng teritoryong tunay niyang maituturing na kanya. Maaaring di siya umangat sa tuktok ng isla ng mga bungo, pero magtatagal siya rito, bugbog, may pilat at mas matalino. Alam niyang ang pagiging hari ay hindi lang pamumuno, kundi minsan ay pagtitiis hanggang muling sumikat ang araw. Meron pa ba kayong ibang halimaw na gusto ninyong makita naming idagdag sa Monsterverse? Ipaalam sa amin sa seksyon ng komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at tapakan ang notification button para maging residente ng Dangerville ngayon. Ako si Yamea Alister at magkikita-kita tayong mga residente sa susunod.